As a father po, sabi ko nga po is mahirap po. Hindi lang po mahirap, sobrang hirap po. Welcome again in our men's talk. Usap tayo. Welcome po natin ang nag-iisang si Kuya Rod Lagua. Kamusta po ang work? Tama po ba ako na kayo ay nag-work sa Jollibee as manager? Ganong katagal na po ito? Ilang taon na po kayo nag-work dyan? Nagsimula po ako as a crew sa Jollibee Silang Bayan po. All Silang Bayan po is 2005 po. Almost 20 years na po. Nung May 2025 this year, 20 years po ako. Wow, 20 years, napakatagal. Ano po? Yes, po. Yung 20 years, Kuya Rod, na pananatili mo sa Jollibee, kumakain ka rin ba sa McDo? Yes po. Kumakain din siya sa McDo. Kamusta naman po kayo dito sa ating men's ministry? Kamusta po ang inyong ministry? Dito po sa men's ministry, talaga pong glory to God po, talaga pong nag-enjoy po ako. Masaya po yung mga katatayan dyan. Ayan, dyan po kapag first visitor ka po, nung una po akong binelcome po dito, talaga pong napil ko po, talagang ang mga katatayan po dito ay sobrang babait, accommodating po talaga pong hindi po kayo pababayaan. Wow, thank you po Kuya. No? Yung mga first time visitor natin, kamusta po kayo? Ganun po ba yung inyong na-experience sa mga tatay na nag-welcome po sa inyo? Kasi ako po, no, kagaya ng Kuya Rod, ganun din po ang aking experience nung ako po yung unang umapak sa men's fellowship, sa men's ministry. Wow, kita ko naman talaga na pakiramdam ko ako yung bilong na bilong at welcome na welcome. Tanong ko lang po, narinig ko po or napag-alaman ko po na kayo po pala ay isang solo parent. Totoo po ba ito? Opo, totoo po. Ako po ay isang solo parent po. So ngayon po, kilalanin pa po natin ng malalim ano po ang ating guest si Brother Rod. Brother Rod, as a father, kamusta po kayo? Sino po ba kayo as a father sa inyo pong mga anak? As a father po, sabi ko nga po is mahirap po. Hindi lang po mahirap, sobrang hirap po. Glory to God po is nandito naman po si Lord para po mag-comfort po. Kung ano po yung kulang po sa amin, pinupunan po ni Lord sa araw-araw po. Minsan nga po, hindi ko na po minsan alam ang gagawin ko, kung ano po yung uunahin ko.
maglalaba po ba ako, magluluto, mamamalengke, kasi po, yung mga pinamalengke ko po, ako rin po yung magluluto. After that, kapag kain po namin, yung ligpitin po, yung pinagkainan po namin, ako din po yung magliligpit. Ayun nga po, minsan nabablangko po ako, pero glory to God po, talaga po binibigyan po ako ng wisdom ng Lord po. Lagi na lang po ako nagpe-pray kapag nawawala po ako sa focus. Minsan po talagang blanco po talaga yung utak ko, dami ko pong nalilimutan. Si Lord po yung nagbibigay po talaga sa akin ng wisdom po na para magawa ko po lahat po sa pamilya ko po. Minsan po, napapaluhan na lang po ako minsan, hindi ko po alam ang gagawin ko. Ayan po, nandiyan po yung nakakatulog na po ako sa sahig sa sobrang pagod. Stress po, emotional po, stress, physically stress po, pero po spiritually, panalo po tayo. Kasi po, nandiyan po palagi si Lord. Yung mga pagod po natin ay ipapahinga lang po natin, magpagod po tayo, pahinga, and then syempre po, wag po kakalimutan tumawag po sa ating Panginoon para po panibagong lakas po ang ibigay niya po sa atin. Sa ganun po ay magagawa po natin yung mga bagay po, ayan po, tulad po niyan, lahat po sa pag-ministry po, nagagawa ko pa po, tuwing Sunday po is meron po tayong broadcasting, nagsusupport po ako after po ng work kapag po may time, kapag po after ng work ko, kahit po last service po, nagsusupport po ako. And then kapag po fellowship po, Wednesday fellowship po, kung makikita nyo po, nandun po kami sa likod. Ako po ay sa media po, nagsusupport din po ako sa media po. And then sa poster making naman po, ako din po yung nagawa po noon sa Facebook po. Yung nilalabas po natin sa Facebook. Kuya Rod, isa pa pong tanong, baka pwede nyo po kaming makwentuhan. Ano po, sabi nyo kanina, hindi lang mahirap maging solo parent, kundi sobrang hirap. Baka pwede nyo po kaming makwentuhan ng senaryo na talagang naisip nyo or napaisip kayo na napakahirap po talaga. Kasi can you imagine isang 14 years old, tama po ba? Yes po, yes. Isang going to 7, tama po? Then parehong babae, tapos lalaki, nasa tatay. So may senaryo po ba na parang ang hirap, sobrang hirap maging solo parent? Pwede nyo po ba kaming makwentuhan? Yes po. Yes po, sa pagtulog naman po, minsan nalilimutan natin matulog. Alam niyo naman po, kapag po walang tulog, talaga pong mahirap. Minsan lutang po tayo. Gigising po ako ng maaga, siguro pa mga 3:30 po. Kasi po ang pasok ng bunso ko is 8 o'clock and then yung panganay ko po is 7 o'clock. Ako po yung nagpe-prepare po ng pagkain sa kanila, nagluluto po. Ayun po. Pero po, may pasok po ako noon yung time na yon, 5 o'clock naman po. So, make sure ko po, pinag-ahanda ko po ng pagkain ng mga anak ko bago po ako pumasok sa trabaho. Pinaplansya ko po kung ano po yung mga kailangan. Ayun po, namamalansya pa rin po. Ayun po, bago po talaga ako pumasok, inaayos ko po muna yung mga anak ko bago po mag-aayos na po ako. After that po sa trabaho po, hindi po mahirap po talaga bilang isang manager po ng isang company po ng Jollibee. Minsan po, talagang marami kang taong hinahawakan po at ang dami pong mga kasama ko po doon, mga empleyado po na pakikisamahan po pagdating po sa trabaho. Talaga pong stress pa rin po. Nakikisama po ako sa mga empleyado ko po, kanya-kanya po yun nga, nabanggit ko po kanina, kanya-kanya pong ugali, iba-iba yung ugali, iba-iba po yung pakikisamahan mo. Para din po sa pamilya, magkaiba po yung ugali ng bunso ko, tsaka po yung panganay ko. Galing din po, kumbaga parang yung ginagawa ko po sa family ko, at the same time, ginagawa ko din po sa trabaho. Thank you, kuya. Kaya po, ayun po, pagkatapos ko naman po ng trabaho, syempre po, dadatnan ko po, maliit po yung anak ko. Andyan po yung mga kalat niya, pinaglaruan. Tapos andyan po yung hapon na po, kailangan pong kakain ng hapunan yung mga bata. Syempre po, magluluto naman po uli ako, magpe-prepare po uli ako ng pagkain.
Ayun nga po, pagka-luto po, kapag naayos ko na po rin yung mga bata, tapos na po, tutulog na, papahinga na po. Basta po bago po matulog, naayos ko na rin po yung gagamitin nila kinabukasan. Nagpapaalala po sa kanila na, anak, ano ba yung kailangan mo? Minsan po kasi nahihirapan po ako pagka may project po yung anak ko. Minsan nagchat-chat na lang, anak, kahit nasa trabaho ako, kung kaya kong supportahan kita sa project mo, or kung kapag break time po kasi minsan nagbe-break po ako ng 1 hour, doon ko po ginagawa. Doon ko po yung ginagawa yung kailangan pagtulong po sa anak ko para po makasupport pa din po. Minsan po nasa trabaho po ako pero ang isip ko po nasa pamilya po, sa pagtulong. Ano ang pinakamabigat na naging pagsubok po ninyo? Ang pinakamabigat ko po na naging pagsubok is yung last year lang po. Nagkahiwalay po kami ng misis po. Talaga naman pong hindi po madali po. Nawala po akong katuwang sa buhay. Minsan nga po, ito nga po, last week lang po na pati anak ko po is nakakaramdam din po sa mga nangyayari po sa amin. Kuya, ano po, tanong pa lamang po, paano nyo po ito hinarap? At paano nyo rin po ito nalagpasan? May mga tumulong po bang tao sa inyo? O paano nyo po ito hinarap at nilagpasan? Po talagang hindi po madali. Kung napapansin nyo po, kung alam nyo nga po, is dalawang babae po yung anak ko. Minsan po may mga pangangailangan po sila na kailangan po talaga ng ina po nila. Na minsan po hindi po sila makaiyak sa akin, na yung damdamin ko po bilang isang ama na gusto mong unan po lahat ng pangangailangan nila. Hindi po magawa, pero alam ko po nandiyan naman po si Lord. Yun po yung nagiging ginagawa po ni Lord, mas komportable po, pinupunan po yung kulang po sa aming pamilya po. Amen. Salamat po, Kuya. Pero sa ganito pong pagkakataon, yung nangyari po sa inyo yung sinasabi nyong pag-ihiwalay at kung paano nyo po ito hinarap at nalampasan, may mga tao po bang tumulong sa inyo? Kasi syempre, mahirap, mag-isa ka lang, nagkahiwalay kayo ng misis mo, sino ang pwede mong lapitan kung meron man, o kung sino ang nakakaalam ng istorya nyo. Meron po bang tumulong sa inyo para po ito ay malampasan nyo ng maayos o magaan? Number one po dyan talaga po si Lord po. Glory to God po. Binigyan po ang wisdom ni Lord po para po malampasan ko po ito. And then at the same time po, nandiyan po yung mentor ko po na si Kuya Romy. Yung ino-openan ko po ng finance. Sinasabihan ko po ng aking problema, nahingi po ako ng advice. Nabanggit ko po din si Kuya JC po. Ang Kuya JC po. And then ang Kuya Janel po, nababanggit po sa mga core leader po natin. Mas mainam po talaga na lumapit po tayo sa nakakilala na po. Mas mabibigyan po tayo ng magandang payo po nila. Amen, amen. Thank you, Kuya Rod. No? Palakpakan po natin ang Panginoon. So sa mga kaibigan po natin, mga kapatiran po natin na naandito, narinig naman po natin ang patotoo. Ito po ay totoong nangyari sa buhay ng Kuya Rod. So, kung dumarating po sa atin ang problema, struggles, difficulties in our lives, pwede po natin malapitan ang ating mentor, kung meron po kayong mentor, or ating mga core leader, ating pastor, yung makakapagbigay po sa atin ng tamang payo. At hindi po yung payo na nanggagaling lang sa kanyang sariling kaalaman, kundi nanggagaling po sa prinsipyo ng Diyos, sa salita po ng Diyos. So, narinig naman po natin ang Kuya Rod sa kabila ng mga kinakaharap po niya hanggang sa pagkasalukuyan, but still, nandito po siya patuloy na nagsiserve sa Panginoon. Yun nga po, yung pinangahawakan ko din po na Bible verse po, Jeremiah 29:11 po. Nagkaroon po ba kayo ng realization sa lahat po ng pangyayaring ito sa inyong buhay? Yes po. Ano po yung mga realization na dumating sa inyong buhay? Anong mga realization po ito? Dalawa lang po yung realization ko po. Isa po is yung peace po and blessing po. Ayun po, na-realize ko po na
sa buhay po natin, kailangan po talaga natin ng Lord. Pwede ko naman pong talikuran po itong problema na dinananas ko. Pwede po akong mag-happy-happy dyan. Pumunta sa iba kasi nga po, ang dami po nating nakikita dyan na kapag ganito yung dinaranas na problema, dyan na po yung mag-aasawa ka na. Kasi kulang ka eh. Kulang yung pamilya mo eh. Kulang ng nanay eh. Kulang ng mag-aaruga sa anak. Pwede naman po akong siguro po sa trabaho ko, kaya ko pong sarili, iwan yung mga anak ko sa mga kapatid ko. Kasi po, nakikita na rin po natin sa mundong ito po, meron po talagang kapag po broken family, pinapabayaan na po yung anak natin, nalululong po sa bisyo, sa addiction po. Hindi po nakakatulong po talaga sa pamilya. Kaya po lumapit po talaga kay Lord. Siya po yung nagbibigay yung comfort, yung uncomfortable po moments, ginagawa niya pong comfort. Ano po ang pina-realize ni Lord sa inyo at nasabi niyo po yung Jeremiah 29:11? Yes po, every time po na pinapaalala po sa amin ni Lord ang talatang sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Ayun po, ako po as a solo parent po, kay Lord lang po talaga ang plano po. Magtiwala po tayo sa plano niya kaysa po sa plano sa natin. Yung way niya kaysa po sa way po natin, yung thoughts niya kaysa po sa thoughts natin. Talaga pong hindi magtiwala po tayo sa kabutihan at biyaya niya po sa ating buhay po, Lord. Sa buhay po natin, alam naman po natin na kapag si Lord po yung kumilos sa buhay natin, kahit sa tindi po ng pagsubok na dinaranas ko, ito po ako ngayon nakatayo po, nandito po sa inyong harapan. Nagpapaalala po sa Bible verse na yan na kahit ano po talagang pagsubok, wala pong imposible kay Lord. Lahat po is possible kay Lord. Ito po ay isang pangako po sa atin ng Panginoon. No? Napakasarap po na sa buhay po natin ay meron tayong pinapanghawakan pangako. At syempre, no, yung pangako po yan ay hindi po tao ang nangangako. Ang Diyos po, pag nangako po sa atin, sure, tutuparin niya po sa atin. At sabi nga po doon, no, himayin lang po natin yung word niya. Sabi doon, you will seek me. No? Sarap, no? Matatagpuan mo ako. Si Lord na nagsasalita po, Si Lord po nangangako. You will seek me. Doon sa seek po na yun, no? Gusto ko lang po siyang lagyan ng kanya-kanyang word, no? Sa bawat letra. Sabi po dito, ay sa seek po, skip your excuses. No? Kagaya nga po nung nababanggit ko kanina, pwede naman nating mag-excuse na lang tayo, magrason na lang tayo sa Panginoon. Yan. So sabi po doon, no, sa letter A, ano po sabi doon? Embrace changes. To welcome and adapt opportunity for growth and learning. Naniniwala po ako na sa pag-seek po natin sa Panginoon, hindi po tayo nagiging stagnant. Patuloy po tayong nade-develop. Patuloy po tayo lumalago. No? At sabi po dito, no, sa pangalawang letter po natin, elevate your faith. No? Sino dito po yung yung dumating po siya dito, parang konting problema lang, dati paayaw na, pero ngayon, parang kahit tagtarin na ng problema, hindi na papaayaw. No? Tama po ba? So yun yung pananampalataya, mga kapatid. Buhay na pananampalataya. At sa letter K po natin, sabi doon, keep on track. Dahil naniniwala po ako sa pag-discover po natin sa Panginoon natin, kailangan lagi tayo nakatungtong sa rilis. No? Keep on track. Kahit saan man tayo dalhin, kaliwa, kanan, biglang kurbada, keep on track. Dahil naniniwala po ako, yung trend na yan, pag nawala sa rilis, problema.
Alam po mga kapatid, may kanya-kanya tayong mga sitwasyon, no? Meron tayong mga kanya-kanyang problema, hindi man natin maisa-isa na may lahat. Pero alam ko, walang ibang solusyon dyan, kundi para lapitan lang natin ang ating Panginoon. Mas masaya kung kasama ka namin dito sa Next Ministry!